Gusto nating makasigurado, gusto nating malaman kung gaano nga ba kalalim ang pwede nating hukayin bago natin marating ang kayamanang Yamashita Treasure, mga gold bars, kung ano-ano pang mga kayamanang naibaon ng mga Japanese Imperial Army. Ayon po sa mga nakahukay, nakakuha na ng kayamanang Yamashita Treasure, ganito kalalim, madalas ang kanila pong natuklasan. Ito po ang ating ibabahagi sa inyo. Kaya tutok po kayo para po magkaroon tayo ng idea kung gaano nga ba talaga kalalim yung mga natuklasan ng kayamanang Yamashita Treasure. Welcome treasure hunters all over the Philippines. Welcome to my channel. Naniniwala ba kayo sa kasabihang ang naghahanap ay makakatagpo? Magandang araw po sa kanilang lahat. Mayong adlaw kaninyong tanan diya sa Kabisayan ug Kamindanawan. Naimbag na aldaw kada kayo amin mga kakabisa tayo na mga Ilocano. Magbabalik na naman po tayo sa isa na naman pong napakagandang topic tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting. At ang ating topic po na ibabahagi sa inyo sa araw po na ito ay tungkol nga po sa madalas nating itinatanong kung gaano nga ba kalalim ang pwede nating hukayin bago natin marating ang itinagong ginto, mga gold bars ng Yamashita Treasure. Ito pong ating ibabahagi sa inyo ay base po ito sa aking experience at experience ng ating mga kababayang nagbahagi ng kwento, karanasan tungkol po sa kanilang mga nahukay, nakuhang kayamanan na Yamashita Treasure. Sa madaling salita, ito po ay hango sa tunay na karanasan. Pero bago natin ibabahagi ito, ay tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga tagapanood, mga subscribers at hindi subscribers na patuloy na nanonood po sa ating videos. Tayo po ay nagpapasalamat sa inyo ng napakalaking pasasalamat. At sa lahat po ng ating mga bashers, haters na patuloy pong nagko-comments, maraming salamat din po. Sapagkat kayo din po ay nakapagbigay ng puntos para po lumago ang aking channel. At sa lahat po na hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga i-upload kong videos. So patuloy nga po tayo sa pagbabahagi po ng mga informasyon, ideas, tungkol po dito sa mga naitago ng mga Hapon, kayamanan dito po sa iba't ibang panig sa kabundukan po ng Pilipinas. Ang mga Japanese Imperial Army ay ikinalat nga po ang mga kayamanang kanila pong mga daladala sa iba't ibang lugar sa mahirap pasuking kabundukan ng Pilipinas. Sa makatwid, ito po ay nasa liblib na mga lugar sa probinsya. At ang madalas na pwedeng makatuklas nito ay ang mga taong nakatira sa lugar kung saan nakatira po sa mga probinsya, mga probinsyano. Ang mga Japanese Imperial Army ay madalas nagbabaon sila ng kayamanan malapit talaga sa may tubig. Isang dahilan kung bakit malapit talaga sa may tubig sila nagbabaon, sapagkat kapag tayo po ay gumawa nga ng bahay o construction sa mga konkrito na ating pinapatigas, ay kailangan natin ng tubig sangkap. At sa sapa ay napakaraming sangkap na pwedeng makuha. Ito po nga po ay ang mga bato, mga iba't ibang klase ng matitigas na bagay na pwedeng gamitin, durugin, buuhin gamit ang chemicals at gagawing takip sa kanila pong itinagong mga kayamanan sa kabundukan. Sa makatwid, ang tubig, ang mga bato na nasa ilog, nasa sapa, ay madalas na ginagamit ng mga Hapon bilang cover sa kanila pong mga naibaong kayamanan. Sangkap ang mga kailangan. Ito nga ay ang tubig at ang mga bato,
Yan ang dahilan kung bakit madalas silang pumupwisto sa gilid ng creek, gilid ng sapa, gilid ng may tubig na tinatawag na water spring o bog. Kaya yan po ang pinaka numero unong dahilan kung bakit sila dito ay nagtago ng kayamanan. Subalit, kapag tayo ay naghahanap ng mga ibinaong ginto ng mga Hapon, ang iniisip natin, hukay tayo ng hukay, marami tayong natatagpo ang mga sign. Gaano nga ba kalalim ang ating pwedeng hukayin? At ano ang distansya mula po sa ilog o creek o mula po sa may kinaroroonan ng tubig? Ayon po sa mga nakahukay, nakakuha at ang aking karanasan bilang nagtitreasure hunter noong 2005, ay babahagi ko sa inyo ang iba't ibang lalim karanasan ng atin pong mga kababayang nakahukay na ibinahagi sa akin at ibabahagi ko rin sa inyo. Ito pong mga lalim na ito. Marami po ang na-recover na mababaw, mga ka-treasure hunter. Ano yung mababaw? Mayroong 4 feet, 6 feet, no? Mayroong 30 feet, mayroong 70 feet, at ang pinakamalalim ay 200 feet. Yan po ay nagdidepende sa dami ng ibinaon ng mga Japanese Imperial Army. Sa mga katwid, kapag maliit ang natagpuan ay mababaw, at kapag malaki naman ang natuklasan na tagpuan ay tiyak na medyo malalim. Unahin po natin ang mga malalalim na nakuhanan ng Yamashita Treasure sa buong Pilipinas na atin pong nalaman, na ibinahagi po sa atin ng atin pong mga ka-treasure hunter, na ibadala nila sa atin ang mga videos, mga larawan sa kanila pong natagpuan, natuklasan na kayamanan. Ito po ay may ebidensya talaga at may tunay na kwento na kung saan atin pong isishare ngayon sa inyo. Ang lalim po, una ay nasa 100 talampakan, no? 100 feet ang madalas na napagkuhanan ng malalim. Ibig sabihin madalas, marami po ang nakakakuha ng nasa 100 feet, 120 feet, 110 feet, basta nasa level ng 100 feet. Mapaluson man ito, Visayas o Mindanao, ay marami po ang na-recover na 100 feet na naibaon sa lupa, na halo lamang sa mga putik, clay. Ang pinaglagyan ay clay. Wala pong mga makikitang mga balot na simento. Ito po ay nakalagay lamang, no, sa mga parang bubble gum. Hindi naman ganun katigas, para siyang malagkit. Parang pag sinabi kasing clay, ito po ay itong ginagawa ng mga paglutuan ng paksiw, yung kolon, yung alam niyo yung clay na pinapatigas na parang pula na banga, yung mga banga. Ito po ang pinaglagyan madalas ng mga Japanese Imperial Army. Una pong nakuha, no, sa Mindanao, yan po ay karanasan ng ating ka-treasure hunter na nakasama ko noon, ay clay na parang puti, no, na may pagka-gray, white na may pagka-gray, na nakahalo sa parang orange na clay. So halo-halo, nakahalo, parang gold, orange gold yung clay, na yung pinagbalutan sa loob ay parang white gray. At ito ay nakuha nga sa lalim na 100 feet. Pangalawa, ito pong nakuha sa Quezon Province, no?
100 feet din ito, 120 feet. At ito nga sa lalim na 120 feet, ang pinaglagyan naman ay dark gray, no? Na walang sign sa itaas. Walang nakikitang palatandaan sa itaas. Maliban 50 meters away mula po sa mga sign markers ay naroon ang Yamashita Treasure. Mula sa sign na triangle ng mga punong kawayan ay humarap sa araw at northeast nga, natagpuan 50 meters away mula po sa nakatriangle na punong kahoy, punong kawayan, ang mga gold bars at Buddha. So magkasama po ang gold bars at saka Buddha. So dalawa na po ang 100 feet, no? Level na 100 feet. Ang nakuha naman sa Mindanao na naman ulit ay mayroong 70 feet, no? Ang 70 feet ay parang kahoy ang pinaglagyan ng treasure, parang troso, no? Yung parang troso na hindi mo mapagkamalang treasure, para lang siyang kahoy na luma at nakakapagtaka lang bakit matigas. So nung nabasag ito ng ating pong ka-treasure hunter, ay nasa loob lang po naka-file ang mga gold bars, no? So nasa loob ng parang kahoy na artificial ginawa ng mga Hapon sa lalim po na 70 feet. At mayroong ang maliliit na tubig na supply. Hindi ganun kalakas. At ang nasa paligid po ng kahoy ay dark gray din, no? Parang may pagka-itim na gray. So wala ding mga sign markers maliban doon kasi ang tunnel nila is pa-drift, no? Pa-slide. Lalim pa-slide. Ang lalim ay 70 feet. Paunti-unting palalim na pa-slide ang target nila bago nila narating yung Yamashita Treasure. Maliliit lang na gold bars yung kanila pong nakuha. So, pangatlo naman, itong karanasan ko sa lalim na 70 feet din, no? Pang-apat pala ito kasi pangatlo yung kanina. Sa lalim na 70 feet, kitang-kita ko yung binabasag nila na pinaglagyan ng gold bars kasi nagtayo sila ng building. Sa gilid po ito ng kalsada highway, no? Yung kadalasan na nakuhanan kanina ay naikwento natin kanina ay sa gilid yun ng ilog, creek, yung may tubig. Ito naman ay sa gilid ng kalsada. Subalit na may creek din. Kapag umulan, nag-iipon doon ng tubig. May tubig din na pumupunta doon. Magsusupply doon. So, ito ay isang halimbawa. No? Isang halimbawa ito pong mga lalim na ito. 70 feet, 100 feet. Ito po ang mga madalas na napagkuhanan ng Yamashita Treasure. Mayroon din namang mga kwento-kwento na 30 feet pero kwento lang ito, hindi pa napatunayan. May 30 feet, no? Nakuha daw sa 30 feet. Kwento ito pero wala pa naman legit na patunay, wala pong naipadala sa ating mga larawan, kaya medyo hindi pa ako kumbinsido dito. Ito pong mga naibahagi natin ay may mga patunay po ito na ebidensya na napagkuhanan na kayamanan. Mayroon ding nabuksan na mga tunnel na malalalim, no? Maabot ng 100 feet mahigit, 160 bago na buksan yung bunganga ng tunnel at nandun sa tunnel ang treasure. Sa Davao, yung nabuksan na 7 kilometer na tunnel, no? Sa ilalim ng mga kabahayan yung dugtong ay naroon ang mga gold bars sa loob. At siyempre ang local governments ang nakakuha nun. Yan po ay hango talaga sa tunay na kwento. Kung pupunta kayo sa Davao, makita ninyo yung lugar na yan na ginawang tourist spot na kampo ng mga Japanese, yung nabuksan na tunnel, ay mamamangha kayo doon sa loob. Yun po ay napagkuhanan talaga ng Yamashita Treasure.
So dito sa Luzon ay marami pang mga nakakahukay na hindi na naibabahagi, hindi na naikwento. At madalas nga ang nakakuha nito ay mga nagtatayo ng building, no, naggagawa ng construction sa tabi ng mga highways, at yung iba mga engineer, kontraktor sa kalsada. Sila ang madalas na nakakakuha ng Yamashita Treasure na hindi na naibabahagi yung lalim, no? Dito sa May Benguet ay marami pong nakuha dyan sa mga kalsada at wala pong naibabahaging lalim maliban doon sa gitna ng kalsada na bumagsak, no, na may lalim na 70 feet yung ilalim mismong sa gitna ng kalsada, yung nakalinyang punong kahoy, then yung kalsada naka-cross asterisk. Yun, doon sa ilalim nakuha, aksidenteng bumagsak sa bagyo, sa ulan, yung pinaglagyan ng kwarto ng tunnel ng mga Japanese Imperial Army. Yan po ay sa Luzon area. Hindi na natin babanggitin yung mga lokasyon sapagkat ito po ay confidential ito para po sa mga nakakakuha at maaring hindi rin naman ito safe para sa atin kung banggitin natin, baka magalit naman yung mga nakakakuha. So sikreto lang ito at ikuninto lang natin, share lang natin sa inyo yung lalim at yung pinaglagyan ng Yamashita Treasure. So madalas, no, gilid ng kalsada, gilid ng creeks, no, naka Y, letter S, naka letter U yung mga kalsada, letter S yung sapa, letter Y yung sapa. Yan po ang mga disenyo ng mga Japanese Imperial Army. So naitatanong yung lalim na pinaka malalim, bukod po doon sa nabanggit natin yung mga lalim na yun, ay may pinakamalalim pa. Ito po yung halos 300 feet, 200 feet malalim pa, no? Almost 300 feet. Ito po ay nakuha ng mga Amerikano, no? Nakita ng mga Amerikano dito po sa Nueva Vizcaya na ipalabas sa may History Channel. Ito pong binarina nila at nilagyan nila ng camera. So nakita sa 970 feet drift, no? Vertical shaft. So drift, pag horizontal shaft, sinking. Vertical shaft, nagdrift sila, binarina nila yung bundok bago narating yung kwarto, void space. Then nakita nila yung mga pinaglalagyan ng gold bars na kakahon, no? So kung shortcutin daw nila sa itaas, ito daw ay may lalim na almost 300 feet. So nagdrift kasi sila kaya umabot ng 970 feet sa drift. Ito ang pinakamalalim na nakita na mayroon pong tinatawag na ebidensya. At bukod dyan, yung mga ibang kwento, yung mga kwento-kwento na lang na 15 feet, 20 feet, 25 feet, yan ay hanggang kwento na lang na wala naman tayong nakitang patunay. Itong 4 feet at saka 6 feet, ito ay may patunay. Ito ay mga giveaways, no? Nakuhanan mula sa Quezon Province, at yung nakuhanan naman sa may Leyte ng 2 box, gilid din ng sapa yon. At ito pong natuklasan ko na napaglagyan ng diamonds, nakabalot sa bato ay 4 feet. At doon po sa may Benguet, sa ilalim ng puno ng pine tree ay 4 feet din. So 4 feet, 6 feet, yan po ang legit na mayroon pong ebidensyang napagkuhanan ng Yamashita Treasure na ganyang kalalim, mababaw. So yung 10 feet na nilalabasan ng tubig, yung kapitbahay natin na nagpagawa ng swimming pool sa water spring, 10 feet, no, nandyan lang sa mga clay. Sa clay, palanas. Yung palanas na yung sabihin yung parang simento na hindi mo mawari, na natural lang.
yun ang pinaglagyan madalas ng mga Hapon sa kabundukan kasi wala naman ng simento doon, no? Wala ka namang makikitang simento sa kabundukan. Chemicals lang ang ginamit nila at mga clay. Gumamit na sila ng mga natural na sangkap kasi mga engineer naman sila, marunong silang mag-compile ng mga iba't ibang klaseng mga natural na clay na pwede nilang gamitin na taguan ng Yamashita Treasure. So, yun po, no? Ang atin pong nakalap ng mga impormasyon, ideas, no? Sa lalim, madalas na lalim sa napagkuhanan ng Yamashita Treasure, mga gold bars, mga Buddha, no? Na nakuha sa iba't ibang lugar po sa bansang Pilipinas. Bago natin tapusin ang atin pong topic, sa lahat po ng mga nakahukay na, may experience tungkol po sa lalim ng inyo pong mga nahukay, ay pakibahagi na lamang po sa comment section sa ibaba para po makapagbigay ng idea sa lahat po ng ating mga kababayang Yamashita Treasure Hunter at makatulong ito para po mahanap ang iba pang mga sikretong nakatago na itinago po ng mga Japanese Imperial Army sa iba't ibang lugar po dito po sa bansang Pilipinas. At sa lahat po ng ating mga tagapanood, taga-subaybay, mga subscribers, bashers, haters, maraming salamat po ulit sa patuloy po ninyong pagsuporta, panunood, pag-comments sa akin pong YouTube channel. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po ulit. Tayo po ay magsasabing kapag tayo po ay maghahanap, tiyak na tayo po ay makakahanap.